Mga bro, Happy Chinese New Year! Happy Chinese New Year mga bro. Kaya pala ginawa mong Chinese ang AI natin. Ayos bro. Happy Chinese New Year, bro. Nanood ako ng mga fireworks kagabi. Ang ganda. Happy Chinese New Year, mga bro. Alam nyo ba na ngayon ay Year of the Wooden Dragon? April 5 ang birthday ko. Year of the Pig ako. Huwag nyo akong tatanungin ng taon, ha? Mukha kang pinanganak noong 1975 lang eh. I thank you, bro. Gusto nyo bang malaman kung anong sinasabi ng Chinese calendar tungkol sa mga birth signs ngayong Year of the Wooden Dragon? Oo, sige, Year of the Rooster ako. September 13, 1957 ako pinanganak. Ano ba ang sinasabi ng mga Chinese zodiac signs ngayon? Tingnan natin. Teka, yung akin muna. Year of the Pig. Ipabasa natin kay Marites, yung kapitbahay ko. Marites, pakibasa please. Sige po. Thank you. Baboy ipinanganak noong 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Maghanda para sa pagtanggap ng paglawak ng sakop sa iyong buhay ngayong taon, maging ito man ay sa negosyo o pamilya. Maganda rin ang taon na ito para sa personal na mga relasyon at sa paglutas ng problema. Mag-ingat lang sa pagkawala ng mga bagay. Ang galing ng kapitbahay mong si Marites. Ako, Year of the Ox, April 19, 1937 ako. Marites, anong kapalaran ng Year of the Ox o baka? Pinanganak noong 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Marahil ito ang pinakamagandang sign para sa pera ngayong taon. Mas madali mo marahil na makikita ang iba't ibang pinagkukunan ng pondo. Subukan mong maging mas matapang sa paggawa ng mga pamumuhunan. Magandang panahon din ito para sa paglalakbay, pareho para sa maikling biyahe at mas mahabang paglalakbay para makatulong linisin ang iyong isipan. Thank you. Sige, ituloy mo yung ibang signs. Daga ipinanganak noong 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. May bituin ka ng pamumuno ngayong taon. Ibig sabihin, titingalain ka ng mga tao para sa iyong patnubay at kaalaman. Alamin kung saan ka magaling at subukang maging leader doon gamit ang iyong natatanging estilo. Samantala, may bituin din ang pagkakamali, kaya sikapin mo lagi na may parating ng tama ang iyong mensahe. Isa pa na dapat bantayan ay ang bituin ng pinsala. Para maiwasan ang anumang aksidente, maaari kang magpa-blood test o mag-donate ng dugo, o kaya ay magpalinis ng ngipin, para lang magkaroon ng pagkakataong makapagpakuha ng dugo. Thank you. Yung tiger, anong sabi sa tiger? Tigre ipinanganak noong 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Maganda ang taon na ito para sa iyo mula sa perspektibo ng pananalapi, maaaring sa pag-iipon, pag-a-acquire ng bago, o paggawa ng pamumuhunan. Makakatulong ang isang financial advisor para mas maabot mo ang iyong mga layunin. Magandang taon din ito para palawakin ang iyong pananaw. Kung kailangan mong pumili sa pagbili ng mga bagong bagay o pagkakaroon ng bagong karanasan, subukang piliin ang karanasan, pagkaroon ng bagong mga kaibigan, pagbisita sa bagong mga lugar, pagsisimula ng bagong mga libangan. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas magandang chi o enerhiya para sa mga susunod na taon. Mag-ingat sa bituin na may kinalaman sa hypersensitivity. Pinakamabuti na bigyan ng babala ang mga tao sa paligid mo tungkol sa iyong pagiging masyadong sensitibo, para mas maintindihan kanila at mabawasan ang mga pagkakataon ng conflict. Sensitive talaga yung tigre. Pag hinipo mo yan, kakagating ka na lang yan bigla eh. Anong kasunod, Marites? Kuneho ipinanganak noong 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. May bituin sa ilalim ng iyong animal sign na nagpapahiwatig ng pagtatagumpayan sa mga paghihirap. Kaya, subukan mong i-visualize ang tagumpay sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap. Mag-ingat, bagaman, sa iyong tendensyang palakihin ang maliliit na bagay. Sa usapin ng kalusugan, subukang huwag laktawan ang iyong mga check-up dahil ang prevention ay susi sa pag-iwas sa mga problemang medikal. Dragon ipinanganak noong 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Ito ang iyong taon.
Huwag palampasin ang pinakamagandang pagkakataon para ipakita ang iyong mga talento at kakayahan hindi lang para sa iyong sarili kundi pati na rin para sa iyong organisasyon. May bituin sa ilalim ng iyong sign para sa iyo upang maging makabago at makaisip ng mga sariwang ideya. Maganda kung makikipag-brainstorm ka sa mga tao. May bituin din para sa frenetic energy, kaya nga palaging hangarin ang balanse, career, kalusugan, relasyon, at pera. Yung mga pinanganak daw sa Year of the Dragon ang pinakamaswerte ngayong taon na ito, 2024, ang Year of the Wooden Dragon. Yan ang sabi bro, kaya madami ngayon ang gustong magka-baby ngayong taon. Oo nga daw, madami pang ang gustong humabol. Sa bagay, may 10 months pa. Pwede pa. Pwede pa. Yung kapitbahay kong 65 years old, parang may balak pa eh. Ituloy natin. Marites, next please. Aso ipinanganak noong 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Mayroong dalawang pangunahing aspeto sa iyong buhay na dapat mong pag-ingatan lalo na ngayong taon, kalusugan at pananalapi. Maaari mong makita ang hindi regular na paglabas ng pera, kaya subukang idirekta ito sa isang kapaki-pakinabang na daan, tulad ng isang pamumuhunan. Alagaan mo rin ang iyong mga relasyon. Parang hindi masyadong maganda ang kapalaran ng mga Year of the Dog ngayon, ha? Sa bagay, depende pa din sa tao yan. Tama ka bro, nasa tao pa din yan. Marites, ituloy natin. Ahas ipinanganak noong 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. May bituin sa ilalim ng iyong sign na may kinalaman sa pagkuha ng enerhiya mula sa araw. Kaya, kung kailangan mong magkaroon ng mahalagang pagpupulong o aktibidad, gawin ito sa tanghalian o anumang oras sa araw, imbes na sa gabi. Makakahanap ka rin ng swerte sa relasyon sa mga lalaki sa iyong buhay, tulad ng mga miyembro ng pamilya o mga kasosyo sa negosyo. Pagdating sa mga relasyon, ang bituin ng cherry blossom sa ilalim ng iyong sign ay nakakaengganyo. Subukan mong alamin ang love language ng mga taong mahalaga sa iyo at iyong nakakatrabaho. Para sa iyong sarili, may mga pagkakataon na maaaring maging mga milestone. Ihanda na ang champagne para sa ilang selebrasyon. Kung Year of the Snake ka pala, kailangan sa umaga, tanghali at huwag sa gabi ang mga importanteng transaksyon mo ngayong taon at mukhang may malaking celebration. Wala pa ba yung sa atin, bro? Anong kasunod, Marites? Kambing ipinanganak noong 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Ngayong taon ay puno ng mga oportunidad, tulad ng pagkakilala sa bagong mga tao at paglikha ng isang network. May bituin sa ilalim ng iyong sign na nangangahulog ang pagiging sobrang ambisyoso at pagkalugmok sa gulo. Ibig sabihin, mas mabuting hindi ka makialam sa mga usapin ng ibang tao. Sa madaling salita, huwag maging marites. Sa halip, ilipat ang iyong mga enerhiya sa tamang daan at lumayo sa gulo. O ayan, yung mga Year of the Goat daw, wag maging Marites ngayong taon. Kaya nga bro, iwasan daw dapat ng mga Year of the Goat ang maging marites. Maliban sa Year of the Goat, yung iba pwede pa din magmarites ngayong taon. Teka muna, wala pa ba yung sa amin? Year of the Rooster ako, March 28, 1945. Malapit na birthday mo bro, advance happy birthday. Thank you, bro. Marites, yung sa Year of the Rooster nga, please. Tandang ipinanganak noong 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Isa ito sa mas magagandang taon para sa iyo. Maraming bagay ang gusto mong gawin ngayong taon, ngunit kailangan mong unahin kung ano ang dapat gawin muna. Matuto mula sa Japan na konsepto ng Ikigai, o ang paghahanap ng layunin o rason ng pamumuhay. Sa parehong oras, mag-ingat sa mga relasyon na baka hindi para sa iyo at maging maingat. Year of the Rooster din ako. September 13, 1957 ako pinanganak. Yung Year of the Horse, anong sabi? Kabayo ipinanganak noong 1918, 1930, 1942, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Ang hamong bituin sa ilalim ng iyong sign ay hindi dapat magpahinto sa iyo na magpatuloy. Minsan, kung kailan hindi natin inaasahan, may mga taong kusang loob na nag-aabot ng tulong. Magkaroon ng higit na pasensya at katatagan upang makatulong sa pagkalat ng magandang chi at pagpapahalaga. Ayun, tapos na ba? Teka, meron pa, yung Unggoy o Year of the Monkey. Last na to. Unggoy ipinanganak noong 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028,
Itakda ang iyong mga goals ngayong taon at manatili sa focus. Subukang huwag magpa-distract sa isang busy-busyhang tao sa paligid mo. Ang pagkilala sa mga bagay na nakaiinis sa iyo ay makakatulong para hindi ka ma-provoke na mawala ng iyong pasensya. Ang paghahanap ng positibong pananaw ay makakatulong din. Ang ganda ng payo para sa mga Year of the Monkey. Focus, habaan ng pasensya at huwag magpa-apekto sa mga taong nag-uudyok. Tama ka bro. Iwasan ang mga negative at hanapin palagi ang positibong pananaw. May ilan kasi na mas madalas na mamagnet sa negative vibes. Gusto laging may kontrahan at pagtatalo. Maganda naman yung may pagtatalo, basta parehong naghahanap ng solusyon. Tama, yung iba, unggoy talaga eh.